Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw sa iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawang ganap. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan sa bayang kinapupuotan ko upang ito'y wasakin at samsamin ng lahat ng yaman. At yurakang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan. Hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya'y manira at magpasuko ng maraming bansa. Sapagkat ganito ang sabi niya, nagawa ko yan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan. At ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog
sa iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumagaspas, ni huning narinig. Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawa o siwas sa may hawak nito? Kaya nga ang magigiting niyang mandirigma at ang pagkakasakiti ng Panginoon at sa ilalim ng kanilang maringil na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang maglalagablab. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol. Inaapi nila yaong tinubos mo, Panginoon. Ang mga ulila, balot mamamayan ng ibang bansa, pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Madalas na sinasabi, hindi ka pansin ng Diyos. Hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan, kayong pahat ang isipan. Hanggang kailan pa, durunong kayong mga taong mangmang. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Itong Diyos na lumikha nitong ating matatainga, akala ba ninyo'y bingi at ni hindi makakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hahatol? Di ba siya ang guro nila, pagkat siya ang marunong? Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginoon, hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Tayo po'y magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaluobang tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating magpahayagan ng anak." Ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang ating Panginoon ang siyang gumawa ng langit at lupa, at ang pinaka-special na ginawa ng ating Panginoon ay ang tao. We are created by God in His own image and likeness. Kaya hindi po tayo pinapabayaan ng ating Panginoon dito sa mundo. Mahal tayo ng ating Panginoon. Maging masama man tayong tao o maging mabuting tao, lahat tayo ay binabasbasan ng ating Panginoon. Kaya iisipin po natin, mga kapatid, ano ba talaga ang ating misyon dito sa mundo? Bakit tayo ginawa ng ating Panginoon? Bakit tayo nandito? Ang motibo ng ating Panginoon na ginawa tayo sa mundo, hindi para tayo maging masamang tao. Hindi para tayo maging protestant na lagi tayo nagpro-protest sa Kanya. Hindi tayo ginawa ng ating Panginoon para tayo lumayo sa Kanya. Kundi ginawa tayo ng ating Panginoon para gawin natin yung purpose natin, to love God, to serve God, and to know God. Itong tatlong purpose na ito, mga kapatid, hindi tayo aabot nito kapag hindi tayo marunong magpakumbaba sa ating sarili. Kaya't napaka-importante itong foundation na ito, itong pagpakumbaba. Di ba, na naranasan natin sa pamilya, lalo na sa mag-asawa, kapag yung partner mo mataas yung ulo, very proud, mayabang, napakahirap abutin. Walang, hindi magkakaroon ng peace, true love sa family kapag nandito palagi itong tinatawag nating pride. Kaya sabi ni Padre Pio na maganda sa Italiano sabihin, na sabi ni Padre Pio, la preghiera del superbo, il Signore lo sputa, ma la preghiera del umile, il Signore l'ascolta. Naintindihan po ba ninyo? Mag-aral muna tayo ng Italian. Si Padre Pio ay isang Italian priest. Sabi po ni Padre Pio na yung dasal daw ng mga mayayabang iluluwa ng ating Panginoon. Imagine, iluluwa yung dasal ng mga mayayabang. Ayaw niyang pakinggan. Pero yung dasal ng mga marunong magpakumbaba, masarap sa harap ng ating Panginoon. Sinusubo ng ating Panginoon. Pinapakinggan ng ating Panginoon. Kaya dito natin maintindihan itong gospel na ito, kapag mag-celebrate tayo sa pista ni Padre Pio, lagi pong itong binabasa,
Dahil si Padre Pio, simulat siya'y pinanganak dito sa mundo, hanggang siya'y tumanda, naiwan yung innocent child niya, innocent childhood. Yung pagiging inosente niya, yung pagiging pakumbaba. Naiwan hanggang siya'y lumaki. Hindi katulad natin, inosente lang tayo kapag tayo'y bata. Pero kapag tayo'y matanda, tumitigas na rin yung ulo natin. Ang napaka-worse kapag ayaw nating pakinggan yung Word of God. Ayaw natin pakinggan yung Panginoon. Yun ang pinaka-worst. Dahil dito pa lang sa mundo, hindi na tayo titatanggap sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya dito sa Ebanghelyo, mga kapatid, unless we will not become like a little child, we cannot enter the kingdom of God. Anong ibig sabihin na to? Magpakumbaba po tayo. Kailangan natin ng foundation sa ating espiritualidad. Kailangan nating i-practice natin ito. Kung gusto natin makuha yung gusto natin sa buhay, be humble enough in the eyes of God. Ito yung mga sikreto ng mga santos. At takot ang demonyo sa mga marunong magpakumbaba. Takot ang demonyo. Kaya itong ebanghelyo na napakinggan po natin ngayon, sana po ay sa pag-uwi po natin, let us practice to become humble. Let us try to practice the virtue of humility. Umpisahan po natin ngayon, lalo na sa dasal po natin. Sigurado kong pagpunta natin dito sa National Shrine of Padre Pio, marami po tayong mga dasal, marami po tayong mga hinihingi. At alam po natin na yung dasal ni Padre Pio, laging pinapakinggan sa ating Panginoon. Why? Because He is humble. Nakuha po niya yung loob ng ating Panginoon dahil siya po ay marunong magpakumbaba. Let us pray through the intercession of Saint Padre Pio and through the intercession of our Blessed Mother na sana po'y tulungan tayo na sa ating buhay marunong po tayong magpakumbaba and we will remain like a little child in order to conquer the kingdom of God in our life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tayo po'y magsitayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig sa tunay. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inalalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at ang aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinababalikan. Kaya bilang pasasalamat ngayong aming inaalay sa iyo, ang buhay at banal ng paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos na Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, San Francisco, Santa Clara, Santo Padre Pio, San Maximiliano, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pagkikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa at ang iyong piniling simbayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makakarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa magitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga makagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami sa kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumiinyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagsasalos mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan sa iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang.
Sa magitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpablain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.